No one can defeat Marcos family. Odell. Ako pa sa'yo, mag-focus ka sa pamilya mo. Ha? Anong connect? Wala namang masama doon kung magsasabi yung tao, no one can defeat Marcos family. Tapos ngayon, nabuisit ka? Ang advice mo, pambobo mong advice, sasabihin mo, mag-focus ka sa pamilya mo. Tapos na niyang napukusan, kaya nga, ang pinukusan niya muna, nag-focus siya sa pamilya na social media. Nagsasabi lang siya kung ano yung nakikita niya. Hindi naman talaga kaya ng mga Duterte ang mga Marcos. Tingnan niyo, may nagawa ba? Nag-advise agad yung tanga, mag-focus agad daw sa pamilya para hindi mabanatan ang kanilang tatay dugong. Walang kunik eh. Kung iisipin ko, wala talaga eh. Pamilya to Marcos family. No one can defeat Marcos family. Tapos advice mo, mag-focus sa pamilya. Katangahan yan. Kasi sa kakahaliluya praise the Lord mo sa mga Marcos, wala naman silang pakialam sa'yo. Ganun ba? Ang presidente, ganito yan. Okay, hindi naman lahat. Okay, hindi lahat nakikilala. Hindi lahat ng mga Pilipino sa bansang ito kilala ng mga Marcos. Okay? Kaya nga, ang pinagsisilbihan ng mga Marcos, yung bansa, yung bayan, bansang Pilipinas yung pinagsisilbihan niya kasi nandyan yung mga Pilipino. Kilala man yan ni Marcos o hindi. Pero mahal niya yung mga Pilipinong yan. Kaya nga nagtatrabaho para sa Pilipinas. Kasi pag sinabing para sa Pilipinas, para yan sa mga individual na Pilipino. Nagigits mo? Hindi man siya kilala ng Pangulong Bongbong Marcos. Pero nagtatrabaho ang mga Marcos sa bansa. 'Di ba? Nagtatrabaho para sa bansa. So, pag sinabing para sa bansa, para po sa mga Pilipino. Bobo talaga ito, grabe. Di ba? Okay lang sana kung sa Kakatapos pa lang siguro nitong tsumupa. KO! 3 years ngayon, kung sa almost 3 years ngayon ni BBM, nabigyan ang Pilipinas ng magagandang proyekto at big ticket projects, okay pa. Magagandang proyekto. Ano bang proyekto ng Pangulong Bongbong Marcos? Ano bang proyekto? Ang unang-una niyan, yung suportahan yung mga farmers, mga mangingisda, yung mamaya, mapupunta tayo doon sa usaping yun. May sagot siya eh. Pambubon sagot. Sige, hindi mo na ako magbigay ng komento dyan. Kasi dalawa yung video niya na bibigyan natin ng reaksyon. Okay. Pero, yung sa almost 3 years niya ngayon, wala naman tayo nakikitang big ticket project. Wala kang nakikita kasi nandyan na, bubulag-bulag ka kasi. Bulag ka kasi. Kahit may nagagawa yung Pangulong Bongbong Marcos, tingnan nyo, hindi nyo binabalita yung hindi nyo nilalabas sa inyong mga social media accounts yung magagandang nagagawa ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, Martin Romualdez. Hindi nyo binabalita yan. Kasi sampal sa inyo yun. Kasi si Digong hindi niya nagawa yan noon. Namigay ng 1,000,000 mahigit na kilo na bigas si Martin Romualdez at Pangulong Bongbong Marcos. Pinamigay niya. Pinamigay nila. At syempre, yung may pera pa niyan para sa mga individual, 'di ba? Yun. Kasi ano yun eh. Kailangan naman po kasi ng mga Pilipino yung tinatawag na ayuda. 'Di ba? Kayo nga namimigay ng ayuda eh. Okay sa inyo. Walang ayuda. Ang katulad mo, hindi mo na kailangan ng ayuda kasi may kahit pa paano binabayaran ka naman. Paano yung mga Pilipinong mahihirap diyan? Lalo na yung minsan sa isang araw hindi sila nakakain kasi minsan tinanggal sa trabaho. 'Di ba? Kailangan nila 'yun.
Siguro ikaw, nagsasabi ka na bakit namimigay kayo ng ayuda? Bakit ganun? Kasi kailangan nila yun eh. Kailangan ng mga Pilipino yun. Yung ayuda. Sa'yo, hindi mo na kailangan. Kasi bayad ka eh. KO. Diba? Puro papaluwal ng pera. Diba? Puro paayuda-ayuda. Binenta na ang reserve golds natin na hindi mo alam saan napunta. Nangutang pa ng trilyones. O, katulad yan. Sinisilip ang administrasyon. Yung patungkol sa utang. Okay? Pero, ang utang ni Digong noon, hindi nila tinatapik. Utang ni Digong na ang Pangulong Bongbong Marcos din yung sumalo. Diba? Kaya lang si Digong, pagbaba niya, sa'yo na yung utang, ikaw na magbayad yan. Kasi hindi na akong presidente. Tingnan mo yung kabubuhan ng mga yan. Diba? Oh, paano tayo ngayon yan, Odel? Sa bagay, wala ka namang pakialam eh. Kasi imaginein mo, kitang-kita mo na Tandaan po natin na yung mga Marcos, ano po yan, may mga, mayaman po yan. Okay? May tagong yaman po, or itong mga Marcos, merong yaman na hindi natin alam. Diba? Oo, hindi natin alam kasi hindi naman po mayayabang yung mga Marcos na isa sa publiko pa nila. O ito yung mga ano namin, yung mga diamonds namin, mga ginto namin, ito yun. Oh. Karapatan na po nila yun. 'Di ba? Privacy nila yun. O, halimbawa ako, may ginto ako ngayon. Ipapaalam ko pa ba na ito, may ginto ako dito o ibebenta ko doon. Ibebenta ko doon. Papaalam ko pa ba? Eh kung mayabang ka, pwede siguro. Pero ang mga Pilipino kasi, ang mga Pilipinong anti-Marcos, mahilig pong manilip. Minsan, ang sinisilip, matatandang chicks. Minsan, ari-arian ng iba. Tandaan po natin ang mga Marcos noon pa man, mayaman na yan. Kaya kung akong papipiliin, mahirap o mayaman, parehong tatakbo ng pagka presidente, ang ibubuto ko po yung mayaman. 'Di ba? Kasi kung mahirap yung ibubuto mo, magnanakaw pa yan, magpapayaman pa yan. KO. Pero tingnan mo rin itong mayaman, kung may issue ba ng pagnanakaw o wala. Kung wala namang issue sa pagnanakaw, din go, ibuto natin yan, 'di ba? Ganun lang 'yun. yung corruption na nangyayari right now, pero ikaw, may pasabi-sabi ka pa, no one can defeat Marcos family. Wow! Ang tanong, na-defeat nyo nga ba? Sa EDSA nyo pa nga lang, wala na eh. Walang nagawa eh. May nagawa ba? Na-defeat nyo ba? Napalayas nyo ba sa pagkapangulo? Si PBBM? Wala naman, di ba? Tingnan nyo ngayon, wala na kayo. Bigla kayong naglako. Pinalayas kayo. Loyal yan? Sana lang habang payaman ang mga Marcos, sana naaambunan ka rin. Sana yung pamilya mo ay payaman ng payaman din. Yan kasi yung mindset nila. Hindi naman po kasi obligasyon ng ating gobyerno na magpayamanin ng bawat individual. Yung individual ba? Ng mga Pilipino. Kaya nga nagtatrabaho para sa bansa. Para sa bansa. Okay? Pag sinabing para sa bansa, para sa lahat ng mga Pilipino. Okay? Kahit sinong maging presidente, hindi niya obligasyon na ikaw na nanonood sa akin ngayon, payamanin ka ng gobyerno. Hindi. Hindi magtrabaho ka ng maayos at yayaman ka. Pero yung aasa ka sa gobyerno na yayaman ka, hindi. Siguro trabaho. Kung aasa ka na magkaroon ng trabaho dahil sa gobyerno, pwede yun. Diba? Pero yung aasa ka na yayaman ka dahil sa gobyerno, hindi. Mali ka dun. Diba? KO. Bakit nung panahon ni Digong? Nung panahon ni Digong, ang daming mahihirap dyan. Napayaman ba ni Digong? Mas lalo nga silang nagutom eh.
Oo. Dahil sa pa-COVID ni Digong na yan. Kasi nakakaawa ka, ha? Ang Marcos family, pasarap ng pasarap. Ang bahay... Anong magagawa nila? Eh talaga namang noon pa at ngayon, masarap naman talagang buhay nila. Oo. At least sila hindi peke na pupunta doon sa fishbowlan, magpipicture, kakain ng fishball. Hindi kagaya ni Sarah, tingnan mo. Pakitang tao. Kapis World, salamat po sa yung sa yung pakulay, salamat po. Oh. Eh si Sarah mo, anong ginagawa? Oh, kumakain ng fishball. Pakitang tao. mo, Odel. At ang buhay ng pamilya mo. Kamusta? Magbanat ka ng buto, Odel. Kasi, pa 100 na ang per kilo ng bigas, Odel. Trabaho lang ng trabaho, Odel. Magbanat ka ng buto, Odel. Oh, magbanat daw ng buto. Kasi siya, hindi niya kailangang magbanat ng buto. Maninira lang siya. At monthly, makakatanggap siya ng bayad. K.O. Ganun. Oh. Bangag. Mami D. Oh, Mami D. Gusto mo makakita ng bangag? Ito yung bangag, oh. Oh. Oh, hindi lang bangag, ngiwi pa. Oh. Nakita mo na. Mami D. Bangag, oh. Oh. Di ba? K.O. Huwag kang iiyak, ha? O, sige, tuloy natin to. Ha? Kasi papagandahin mo pa ang buhay ng mga Marcos. Kayod, Odel. Teka. Papagandahin ang buhay ng mga Marcos? Kung alam mo, kung kilala mo ang mga Marcos, noon pa man, maganda ng buhay niyan. Diba? Katulad nito ni Mami D, isang hampas lupang inutil na tatanga-tanga. Nasasaktan siya pag nakikita niya yung ngiwi niyang sinusuportahan na babangag-bangag. Alam mo, Mami D, sana wag kang tatanga-tanga, 'di ba? Kasi ang mga tangang katulad mo, mahaba yung buhay niyan. Alam mo kung bakit? Binibigyan ka pa ng chance baka magbago ka Pero yung mga mabubuting tao, ano na yan? Kinukuha agad yan ng Panginoon. Pero ikaw, papahirapan ka pa. Ha? Mami D, advice ko sa'yo. Ayusin mo yung takbo ng utak mo, huwag kang tatanga-tanga. Pero putang ina ng pamilya mo. Ha? Wag daw ito ipakita. Si PBBM daw ang ipakita. Anong ipapakita ko kay PBBM? Matinong tao yan. Ito yung bangag. Ito yung ipapakita ko. Gusto mo gawan ko ng kwento ang Pangulong Marcos? Hindi ako ganun. Diba? Ito yung totoong bangag, ngiwi. Ganun na nga yung isang mata, Malaki yung isa, patagilid ngumiwi. Pagandahan tayo ng ngiwi. Ay, nako po. Ito mga pre, sunod po natin tong isa niyang video. Ito, may isa siyang video dito May nag-comment din sa kanya Wait lang po Okay, tuloy natin to. Sabi niya, yes, Marcos lang ang best president. Siya lang ang namigay ng mga titulo sa amin, mga farmers. Siya lang ang president na namimigay ng seedlings, fertilizers, etc. at sa mga farmers. Manang Idita, bakit ba? Sariling lupa ba ng mga Marcos ang ipinamimigay? Nakita niyo yung kabangagan niya. Nakita niyo yung kabubuhan niya. Nakita niyo yung utak niya. Ang tanong niya doon sa nag-comment, bakit? Sarili bang lupa ng mga Marcos ang pinamigay? Ha? Wala naman sinabi dyan na lupa ng mga Marcos yan
Okay? Noong nakaraan, ang Pangulong Bongbong Marcos nagpunta dito sa lugar namin. Okay? Kasi yung mga farmers dito, karamihan may utang sa lupa. Hinuhulugan nila monthly. So, pagdating ng Pangulong Bongbong Marcos dito, sa lugar namin, alam niyo yung ginawa sa mga farmers? Hindi na po kumbaga, hindi na nila huhulugan yung lupa na yun. Sinagot na po ng Pangulo ang bayad sa mga individual na lupa ng mga farmers. Kumbaga, binayaran ng Pangulo para wala nang problemahin pa yung mga farmers. Binayaran. Nagigets mo, bakla? Binayaran ng Pangulo para ang mga farmers natin, hindi na nila problemahin ang ihuhulog nila buwan-buwan. Diba? Nagigets mo yun? Kung may utak ka, magigets mo. Pero kung wala kang utak, ay bubuk ka nga talaga. Wala naman sinabi dyan na lupa ng Marcos binigay sa mga farmers. Meron bang ganun? Wala talaga. In-explain ko na sa'yo. Sana saksak mo sa utak mo kung may utak ka man. Hindi, Edeta, hindi. Ang ipinamimigay ngayon ng mga lupa sa mga kababayan natin, government owned yun, Edeta. Galing yun sa gobyerno, Edeta. Alam mo, at least ito yung sinasabi ko na binabayaran po ng mga farmers yung noon, yung lupa. Pero ngayon, sinagot na ng Pangulong Bongbong Marcos. Wala pong sinabi dyan na galing mismo kay Pangulong Bongbong Marcos yung lupa at binigay sa kanila. Walang ganun. Basta dito, bumisita yung Pangulo dito sa lugar namin at kumbaga, quits na lahat. Wala na kayong babayaran pa. Pagdating ng Pangulo, parang sinabi ko, eto wag na kayong mamroblema mga farmers, ako nang bahala, wala na kayong babayaran dyan monthly. Solve na yan. Solve na ang problema nyo. Yun. Bakla. Kaya kung titingnan mo dyan, malaki ang pasasalamat ng mga magsasaka sa Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Masaya sila. Masaya sila. Kasi, alam mo, nagawa yan ng Pangulong Bongbong Marcos pero si Digong hindi niya nagawa yan. Hindi niya gawa ni Digong yan. Pero tingnan mo ang ating mahal na Pangulo, iikot doon, iikot dito, pupunta doon, pupunta dito, para sa mga magsasaka at farmers, magsasaka at fishermen natin. Diba? Kasi yung mga mangingisda natin, tinutulungan din po yan ng ating Pangulo. Ganun po magtrabaho ang ating Pangulo. Pero ang ating Vice President, hinihila po pababa yung ating mahal na Pangulo. 'Di ba? Gusto niyang pabagsakin para siya na ang pumalit doon sa trono ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang kapal ng muka. 'Di ba? Huwag kang masyadong bida-bida. Talaga, si BBM lang namigay ng lupa. Namigay din naman ng lupa. Ng mga lupa. Si Tatay Digong Saan? Saan pinamigay ni Digong? Lupa sa Paso? KO! Kahit nga lupa sa Paso, wala nga binigayan eh. Diba? Kinampihan pa nga ni Digong yung kumakalaban sa mga farmers eh. Sino? Si Villar. Diba? Magkakampi sila. Magkakampi sila ni Villar. Yung si Villar kasi inaawa yung mga farmers eh. 'Di ba? Siguro si Digong ilalagay ka sa lupa. Tingnan mo yung namatay noon, nilagay sa lupa. Nasa lupa sila ngayon. Pero yung mamimigay ng lupa, wala. Pero yung ilalagay sa lupa, yung mga pinagbintangan nilang adik, kahit hindi naman, meron. 'Di ba? Pero yung mamimigay ng lupa, isang malaking kasinungalingan 'yan. 'Di ba? admin niya eh. Si Buhain, shoutout po sa iyo
'Di ba? Yung isa nga doon, 'di ba? Familiar ka yung sa Boracay, yung mga ita natin, 'di ba? Binigyan ng lupa na binawi nung Marcos administration. Legal ba ang pagbigay ng lupa? Hindi ka naman pwedeng mamigay ng lupa kung illegal, kung mali yung mga moves nyo dyan. Ha? Bakit binawi? Kung totoong nabawi, ibig sabihin, mali yung proseso. Ang tanong, Marcos admin ba yung nagbawi? Yun yung tanong. Huwag niyong isisi kasi agad sa Pangulo. Diba? Tatanga-tanga kayo eh. O diba, the best president? Kaya huwag kang feeling idita na ang akala mo sa admin lang ngayon ang namimigay ng lupa. Ha? Kasi, nung panahon ni Digong, initsapwera sila. Hindi sila pinansin. Ang tanging pumansin lang sa kanila ngayon, ang Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nagkalupa sila. Pero nung panahon ni Digong, kahit anong sigaw nila na kailangan namin ito, hindi sila pinapansin. Kaya hindi mo masisisi kung bakit si Pangulong Bongbong Marcos ang pinupuri nila ngayon, hindi si Digong. Kasi si Digong namimili lang ng gustong bigyan kung meron man. Ang Pangulo hindi. Pag pinuntahan yung isang lugar dyan, lahat kayo, mga farmers dyan, makakatanggap kayo. Hindi kasi namimili si Pangulong Bongbong Marcos. Isang lugar, lahat yan. Lahat ng farmers makakatanggap. Basta farmers ka. Si Digong, mamimili lang yan. Akin yun yun lang gusto kong bigyan. Tapos tayo dyan. Kung sino lang yung malalapit sa kanya, yun lang yung magkakaroon. Ha? Oy, salamat po sa 2,200 likes natin dyan. Huwag kalimutang mag-like sa ating live ngayon. Marami ding lupa ang ipinamigay. Pero sa mga magsasaka natin, 'di ba? Naalala ko pa ang mga irrigations, 'di ba? May programa din ang Duterte admin nung time ni Tatay Digong. Kaya wag kang feeling hindi yan lupa ng mga Marcos. Lupa yan ng gobyerno, edita. At wala namang kahirap-hirap. Sabi ni Bingbing, bakit sinasabi ni boss no smoking lang daw nagawa ng administrasyon ngayon? Kasi nga, yung utak nyo, doon din kayo naniniwala sa mahilig mang uto. Diba? Paano yung ballpoint man? Ay, doon sila naniniwala sa garbage creator eh. Mga fake news eh. Doon kayo tumutok sa mainstream media para magkalaman yung utak nyo. O kung gusto nyo maging bobo, ay doon kayo sa SMNI, sa mga bobong vlogger ng DD Shits, doon kayo makinig. Ha? Para puro lang ka-fake newsan yung marinig nyo doon at puro katarantaduhan. Ha? Siguro kung makikinig kayo at manunood, o kung pagbabasihan nyo yung mainstream media, hindi rin kumbaga hindi afford ng utak nyo. Kasi 50 kilobyte lang yung laman ng utak nyo eh. Yung mga magagandang salita, hindi papasok yan sa inyong bungo, sa inyong utak. Ha? Ang paborito nyo palagi, mga fake news. Diba? Doon pa siya naniwala sa bugaw. Doon pa siya naniwala sa bugaw. May issue, bugaw. Diba? Ang mga bugaw ay tingnan mo yung buhay ng mga bugaw ngayon. Ang sasarap kasi bugaw nga eh. Diba? Nung hindi pa siya nagbablog, bugaw po yan. Diba Liumar? Bugaw ang idol mong kulangot ka. Para klaro lang. Hirap yan, edita. Diba, mamigay ka ng lupa. Dapat lang. Shirley Fernandez, shoutout po. Ba't wala kang jacket? Wait lang, bigyan kita ng jacket. Okay. Diba? Kasi sa gobyerno naman yan na lupa, ibigay sa mga tao. Ayun na nga sa gobyerno. Okay? Nagma-monthly sila. Nagma-monthly. Pero sinagot na ng Pangulong Bongbong Marcos na, ito wala na kayong babayaran. Solved na. Daisy Cruz, shoutout po wala na kayong babayaran. Si Digong, nagawa ba yan? Kung may pinamigay man si Digong noon, nagma-monthly pa rin sila. Nagbabayad pa rin. Yun yung klaro dyan.
magsasaka. 'Di ba? Wala namang kahirap-hirap 'yun eh. Ito ang tanong, Edeta. Aside sa lupa na pinagmamayabang mo, ano pang nagawa? Wala. Tama, hindi niya alam kung ano yung nagawa ng Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? Kailangan niya kasing gawin yun, ipamuka sa mga tao, na mga taga-suporta nilang mga bangag din, na walang nagawa ang Pangulo. Hindi nila pwedeng ilabas yung positive sa Pangulong Bongbong Marcos. Kasi ang plano nila nga, sirain ang pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos. Kailangan, ang ibabalita nila sa Pangulo, patungkol sa Pangulo, ay puro mga negatibo. KO! Yun lang. Yun yung klaro dyan. Kaya nga binabayaran sila eh. Para lang manira. Kasi kung magbabalita sila ng positibo sa Pangulong Bongbong Marcos, eh baka maudlot yung ibabayad sa kanila. Eh paano na yung ambisyon ni Sara na makaupo sa trono or makapunta sa Malacanang? Diba? Hindi mangyayari yun. Sir, pa-shoutout naman dyan, pa-jacket idol. Arlene Tanamor, shoutout po sa iyo ha. At kay Dada Saguli, shoutout po sa iyo. Di ba? Magti 3 years na ang Marcos admin. Anong big ticket project, Edita? May mga nakikita ka bang malalaking proyekto sa Marcos admin? Wala. Wala. Lalo na si Digong. May malaki siyang proyekto, yung yung tulay na umuuga. 600 million budget pero umuuga pa rin. Diba? Paano kasi? Pag pamilyang duta, magna po sila. Magnanakaw. Yan po yung klaro dyan, ha? Wala tong mga to talaga, no? Talagang, alam mo, yung mga mapanirang tao, hindi magtatagumpayan. No, lahat kayo na naninira sa administrasyon, lahat kayo may kalalagyan. Hindi naman minamadali yan eh. 'Di ba? Tingnan nyo, inuunti-unti na kayo ngayon. Inuunti-unti na kayo, tinatrabaho na kayo. 'Di ba? Galingan nyo lang manira para may pambayad sa bills, 'di ba? Ayun naman yung gusto nyo eh. Puro paninira, 'di ba? Alam nyo, ang taong naninira, yun yung mga naghahabol sa kapangyarihan. Si PBBM, bakit maninira yan? Anong mapapala niya sa paninira? Inandyan na siya eh. Nakaupo na eh. Tapos pag-aaksayan pa kayo ng oras? Hindi na. Hahayaan na lang yung batas. Batas na yung bahala sa inyo. Diba? Yun. At good luck sa yung bakla ka.